Okay, but this morning, ito yung ating topic, no? Ang topic natin sa bagong ito ay, let's read together, Kingdom Expansion through Ordinary People. Paglawak ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao. Alam nyo, minsan, ayaw natin humayo kasi tingin natin sa sarili natin, tayo ay simple lang, di naman kami nakapag-aral katulad nila pastor, no? Pero alam nyo, sa istorya ng Biblia, hindi naman mga nakapag-aral ang ginamit ng Panginoon. Okay? If we will read the story, no? Ng expansion ng gawain ng Panginoon sa Biblia, ang ginamit niya mga ordinaryong tao lamang. Okay? Katulad nung ako ay nagpastor sa Laurel, Batangas. No, ako ay mga 19 o 20 anyos. No? Second year ako sa PMI, nasa Philippine Missionary Institute. Ganun kasi, kapag ikaw ay nag-aral sa PMI, bibigyan ka agad ng assignment. Yung binigay sa akin, ako yung pastor. Pioneering din siya, tapos ako yung pastor. Tapos, nung ako yung papasok doon, kaibigan ko rin yung ibang church. No? Maganda yun na you work with other churches, no? You work with other pastors. So, doon sa kabilang church, ang pangalan ng church nila ay Door of Faith. No? Door of Faith siya. At mayroong isang miyembro doon na no read, no write. Ibig sabihin, hindi siya nakapagbasa, hindi siya nakapagsulat, pero gusto niya humayo. Okay? Hindi siya nakabasa, hindi siya nakasulat, pero yung heart niya to reach out other people, talagang gusto niya. Andun yung kanyang passion to share Jesus, no? To share the Word of God, no? To share the Gospel. So, ang ginawa niya, dahil hindi nga siya marunong magbasa sumulat, kinakausap niya yung mga kapatiran sa church na basahin sa kanya yung mga verses for evangelism. For example, John 3:16, John 1:12, okay? Yung mga ganun, no? Yung mga Romans chapter 3:23, 6:23, pinababasa niya hanggang sa masaulo niya, no? Until saulado niya na yung mga verses. Nung saulado niya na yung mga verses, ang ginawa niya, umayo siya, may dala siyang Bible, binubuksan niya yung Bible, kunwari nagbabasa siya, minsan nasa Old Testament siya, pero ang binabanggit niya ay New Testament. Kasi saulado niya na eh. No? John 3:16, pero yung kanyang Bible nandun sa Old Testament. No? So, ibig sabihin, gumawa siya ng paraan para makapag-share na siya ng gospel. At alam niyo, sa Laurel, Batangas, di ba pag nasa Tagaytay kayo, ang Laurel nandun sa baba, tabi ng Taal Lake. Tapos karamihan ng kanyang barangay, bundok, hilly, right? Iniikot niya lahat yun. At nagkaroon sila ng mga churches doon sa mga lugar na iyon. Ang alam niya lang gawin, i-share ang gospel sa mga saulado niyang verses. Ibig sabihin, walang hadlang, no? You don't need to have titles, no? Hindi kailangan tawagin siyang pastor or magkaroon ng posisyon to be used by God effectively in passing on the life or passing on the gospel to other people. Tayo para na isang race, no? We are in a big marathon, no? Malaking marathon, and all of us have the torch. May dala-dala tayong torch. At bago tayo umalis sa mundong ito, we want to pass it on to other people. Okay? And you don't need to have titles or positions to do that. God can use ordinary people like us. Can you say amen to that? Amen. Okay, so let's read. Let's read Acts. This story is all about story of Priscilla and Aquila, no? Sila yung mga ordinaryong tao na ginamit ng Panginoon
for God's extraordinary works. Okay? Acts 18, 1 to 3. Ito muna. Buong Acts 18 tayo mag-aaral na. The whole Acts 18 ang pag-aaral natin. Okay? And the whole Acts 18, hindi lang siya nangyari maghapon. Okay? Itong istorya ng Acts 18, maybe mga 3 years or more. No? Isang kapitulo pero nangyari sa 3 taon. Kasi kwento na lang to ni Luke. Okay? So let's read yung verse 1 muna. Sabay-sabay nga po, samahan niyo ako. Pagkatapos noon, umalis si Pablo sa Athens at pumunta sa Corinto. Nakilala niya roon si Aquila na isang Hudyo na taga Pontus at ang asawa nitong si Priscilla. Kararating lang nila galing sa Italia dahil may utos si Emperador Claudius na ang lahat ng Hudyo ay dapat umalis sa Roma. Dinalaw ni Pablo ang mag-asawang ito sa kanilang bahay. Pareho silang manggagawa ng tolda kaya nakitira na siya sa kanila at nagtrabaho kasama nila. Dito natin makita na ang Diyos totoong hindi nahuhuli sa ating mga pangangailangan. Can we say amen to that? Bago dumating si Paul sa Corinth, wala siyang pera. No? Walang baon si Paul when he went to Corinth. Wala pa siyang support. Okay? Yung 1 to 3 na yan, istorya na si Paul punta sa Corinth, wala siyang pera. So, ano gagawin niya? Nakitira lang siya. Sabi niya, nakitira siya at nakitrabaho. Nakitira at nakitrabaho. Okay? So, bago siya dumating doon, si Aquila at Priscilla dumating na sa Corinth. So, ibig sabihin, what a timing, no? Grabe yung timing ng Lord. Grabe yung timing niya. Tunay na, if you seek first His kingdom, His righteousness, all these things shall be added unto you. Can you say amen to that? Pag unahin mo ang kanyang kaharian, unahin mo ang kanyang katuwiran, idaragdag niya lahat ng iyong kailangan. So si Paul, ginawa niya yun. Hindi siya nagdalawang isip punta sa Corinto kahit wala siyang sapat na salapi. Pero pagdating sa Corinto, ang sabi doon sa verse 2, verse 1, umalis si Pablo sa atin punta sa Corinto. Sa verse 2, nakilala niya ron si Aquila na isang Hudyo na taga Pontus at ang asawa nitong si Priscilla. Kararating lang nila galing sa Italia. Ang word na kararating lang. Ibig sabihin, parehas ng pagpunta ni Pablo sa Corinto. The same time. Parehas na panahon. Okay? Nung siya pumunta doon din po dumating si Aquila and Priscilla. It so happened na yung trabahong alam ni Pablo, yun din yung trabahong alam ng mag-asawa. So hindi siya pinagkulang ng Panginoon. Hindi siya pinagkulang ng Panginoon. Si Priscilla at Aquila, Priscilla and Aquila ay mga Hudyo. Okay? Yun ang sabi doon. They are Jews na taga Pontus na galing ng Italia. No? They are Jewish diaspora in Italy. Manggagawa ng tolda, tent making, tent maker sila. And tent making is like parang isang manggagawa ng parang karpintero. A common trade, hindi yung big deal. No? Tent making, hindi big deal. Small trade. Small trade, hindi siya big deal. Hindi mayaman si Priscilla and Aquila. They only know how to make tent. Ganun lang ang trabaho nila. Mabuhay lang sa araw-araw. Ordinaryong tao. Yan, may picture dyan. Ganyan lang sila. Gumagawa lang ng tolda. Pupunta sa mga lugar, pupunta sa mga malalapit sa port, tatambay sila doon, gagawa ng tolda. Yung mga travelers na walang matirahan, bibili ng tolda sa kanila at magtetem.
By the way, kahapon galing kami ng Lipa, Batangas. May bagong property si Brother Mark, no? Sa Lipa, Batangas. Mga kalahating hektarya. Para sa mga kabataan, advance announcement para sa inyo. Magkakaroon ng camp sa by May, no? At 10th night ang camp. 10th time. So 10th lang. At inihanda niya yung lugar para sa ganawang gawain. Okay. So, parang ganito lang din yung trabaho nung para lang may matitirahan yung mga travelers, no? And si Pablo na ang nag-evangelize sa kanila, no? It was Paul who evangelized and discipled the couple while he was in Corinth, no? Kumbaga, nung nagkakilala si Paul, nakita ni Paul si Priscilla and Aquila, ang tawag sa kanila mga Hudyo, they are Jews from Rome. Hindi sinabing they are Jewish believers from Rome. Hindi ganun ang description. The description is they are Jews from Rome. Hudyo, pero hindi mananampalataya. And so, Paul stayed with them. And Paul evangelized them. And Paul discipled them. Okay? So that's the story. Now, doon nagsimula yung story ng chapter 18. Nakitrabaho si Paul sa kanila. Ano gagawin ni Paul? Of course, yun ang calling niya. Share the gospel and make disciple. Sabi sa verse 3, sabi ganon, pareho silang manggagawa ng tolda, kaya nakitira na siya sa kanila at nagtrabaho kasama nila. Verse 11. O ito, basahin natin sabay-sabay yung verse 11. Kaya nanatili si Pablo sa Corinto sa loob ng isang kalahating taon. Wow, mahaba yun. Mahabang panahon yun para mag-disciple. If you have outreach Bible studies every day, may mag-aaral kayo ng salita ng Diyos araw-araw. Kung hindi ka pa mag-disipulo. But araw-araw, because they are working together every day. Di ba? Magkasama sila. 1.5. Ako sa Bible school ay 4 years. Sa Bible school, aking bachelor. Tapos, another 3 years or almost 4 years na aking nagsa-master. Pero ito, isang kalahating taon, araw-araw magkakasama sila. At maraming itinuro si Paul sa mag-asawang ito. Okay? And then that's why they became Paul's co-workers for the gospel. Dati, co-workers for the tent. Okay? Dati, katrabaho sa tolda. Ngayon, katrabaho sa ebanghelyo. Okay? Dahil sa verse 3, sabi gano'n, Romans chapter 16, verse 3, sabi gano'n in NIV, greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. At pansinin ninyo, pag ang tinutukoy ay tirahan, bahay, saan nakatira sila, ang unang binabanggit, Aquila and Priscilla. Pero pag tinutukoy ministry, unang minimension ni Luke, Priscilla before Aquila. Ano ibig sabihin nun? Mas magaling si Priscilla, mas matured. Mas matured, mas gifted, mas inaasahan sa pagtuturo, sa pagmiministeryo si Priscilla, yung babae, kaysa sa lalaki. Yung mga kapatid, wag mo rin i-underestimate yung sarili mo kung babae ka. Because you can also be used by God for the ministry. Amen? Di ba? Yung mga lalaking katabi yung babae, congratulate yung katabi nilang babae. Congratulations. You are
ano tawag yan? A candidate for mission. Oh, pwede kang magamit ng Panginoon. Just like Priscilla. Okay? Paul assigned them in Ephesus, no? After nila magsama sa Corinth, Paul went to Ephesus. Ang ginawa ni Paul, ino-JT na sila on the job training. Sinama niya na si Priscilla and Aquila sa Ephesus, no, sa verse 18, no? Acts 18:18 and the following. Let's read together nga po, samahan niyo ako. Nanatili pa si Pablo ng ilang araw sa Corinto, pagkatapos nagpaalam siya sa mga kapatid. Oh, meron ng church. No? Nagkaroon na ng church sa Corinth. Nag-start siya, verse 1, wala pang mananampalataya. Verse 18, meron ng mga kapatid sa Corinto. Meron ng mga sumampalataya. Okay? And then, kasunod ng verse 18, at pumunta sa Cenchrea kasama mag-asawang Priscilla at Aquila. Nagpagubit siya roon ng buhok dahil natupad na niya ang isa niyang panata sa Diyos. Mula sa Cenchrea, bumiyahe sila papuntang Syria. Dumaan sila sa Efeso at pumasok si Pablo sa sambahan ng mga Hudyo at nagipag-diskusyon sa kanila. Kinausap nila si Pablo na manatili muna roon sa kanila, pero ayaw ni Pablo. No? Sabi ng mga taga-Efeso, mag-stay ka muna, magturo ka pa rito. Pero si Paul, talagang gusto niya na magdire-diretso ang kanyang mission. For the reason that alam niyang meron na siyang iiwan doon. Confident na si Paul na kahit iwan ko ang Efeso, safe ang Efeso. Okay? Kahit iwan ko to, merong mag-stay dito. At sabi noon, bago siya umalis, sinabi niya sa kanila, kung loloobin ng Diyos, babalik ako rito. Tapos, iniwan ni Pablo ang mag-asawang Priscilla at Aquila sa Efeso at bumiyahe na siya papuntang Syria. Okay? So, mapagkakatiwalaan na ni Paul si Priscilla at Aquila. Na-disciple niya na eh. So, iiwan niya na. No? So, from Corinth, nagtrabaho sila, na-disciple niya, lumipat siya ng Efeso, dinala niya yung mag-asawa, nag-stay siya sa Efeso, matagal-tagal din yan. Pagkatapos nung aalis na sa Efeso, sabi ng mga taga-Efeso, Paul, mag-stay ka pa. Sabi ni Paul, no. Meron naman akong maiiwan. Nandiyan naman si Priscilla at Aquila. So, nag-stay na doon si Priscilla at Aquila sa Efeso at bumiyahin na si Pablo sa Syria. Pinagkatiwalaan na ni Paul ang mag-asawa ng pangalagaan ng church sa Ephesus. Okay? So, hindi iniwan ni Paul yung mga ka-teammates niya. Sila ba yung mga kasama ni Paul? Si Luke, si Timothy, hindi, wala si Luke, absent si Luke yan. Wala na, hindi ito we section. Sa Acts, pag may we section, yung ang term ni Luke, kami, nandun siya. Pero dito, nagkukwento na lang siya. Nagkukwento na lang. Dahil naiwan na si Luke sa sa Pilipos, at may chismis na pangasawa niya si Lydia. Si Luke na pangasawa si Lydia. So, ang kasama niya dyan, yung bumalik. Yung naiwan sa Philippi at nag-join sa kanya, no? Acts 18:4, nag-join sa kanya si Timothy and Silas. So, ang kasama ni Paul going to sa Syria is Timothy and Silas. At iniwan niya yung mag-asawa sa Ephesus. This is a question. Mga bago silang mananampalataya, sila ay mga ordinaryong tao, di naman mataas ang kanilang pinag-aralan, di ba? Magagawa lamang sila ng tolda. Epektibo kaya itong mga to sa Efeso? Talaga bang pwede silang pagtiwalaan ni Pablo?
verse 24. And let's read together. Sabay-sabay. Samantala, ang isang Hudyong taga Alexandria, ang kanyang pangalan ay Apollos. Bawal siya magsalita at maraming nalaman sa kasulatan. Naturuan na siya tungkol sa pamamaraan ng Panginoon. Masipag siya mag-aral at tama ang kanyang itinuturo tungkol kay Jesus. Pero ang bautismo, alam niya, ay ang bautismo lang na itinuro ni Juan. Hindi siya nagtakot magsalita sa sambahan ng mga Hudyo. Nang marinig nila Priscilla at Aquila ang kanyang tinuturo, inimbitahan niya siya sa kanilang bahay at ipinaliwanag nilang mabuti sa kanya ang pamamaraan ng Diyos. So, ni-underline ko na yung Priscilla kasi siya yung prominente rito. No, marinig ni Priscilla at Aquila kanyang pagtuturo, ang ginawa nila, tinuruan nila si Apollos para mas lalo pang humusay. Marami mga pastor na humusay sa ministry, pero marami silang professor sa Bible school na babae. Okay? Ako naalala ko pa si Ma'am Nabe, teacher ko sa Old Testament. Sa ATS, naalala ko pa si Patty Harris, teacher ko sa Old Testament. Naalala ko pa yung mga babae, no? Si Ate Lydia, kilala ni Joy yun, Ate Lydia Lydia. Teacher ko sa Christian education. Marami ako naging professor na babae na nakatulong sa paghubog sa akin. Same thing with Apollos. Di ba may subject kayo sa Bible school na apologetics? What came from that name, no? Apollos. Ipagpapaliwanagan to si Apollos o sa magpagdebate. Okay? So humusay siya because of this couple, this ordinary couple, Priscilla and Aquila. Especially Priscilla. Okay? So, ginamit ng Panginoon si Priscilla at Aquila for Apollos. No? They became good stewards of the truth at ng church sa Ephesus dahil handa nilang i-correct ang mga kulang na turo ni Apollos. Pag kayo humawak ng isang OBS or humawak ng isang church at may narinig kayo, mukhang mali yung turo niya. No? At alam mo, tiyak ka na ito talaga ang tamang turo. Iko-correct dapat. At yun ang ginawa ni Priscilla at Aquila. Okay? Hindi lang sa Ephesus naging mabunga ang mission nito mag-asawa, ganun din sa Akaya dahil sila ang nagturo kay Apollos, no? They trained Apollos, and when Apollos went to Akaya is another region. Macedonia is one region, isang malaking region, and in that Macedonia, maraming provinces, no? Ngayon ay mga nations na ngayon, o countries na. Macedonia isang region, Akaya isang region, no? At doon ginamit ng Panginoon si Apollos. No? Sabi gano'n nga, dinisciple ni Paul ang mag-asawa, no? Si Priscilla and Aquila. Tapos si Priscilla at Aquila naman tinuruan si Apollos. At pagkatapos naman si Apollos nagturo sa mga taga-Akaya. Okay? So, ito yung sinabi ni Paul kay Timothy na, and let's read together, at ito nagkatrabaho ng mga mananampalataya. And let's read together, sabay-sabay. Yung mga teachings na narinig mo na itinuro ko sa harap ng maraming tao, ipagkatiwala mo, ako na nagdagdag nito, ipasa mo ang mga yun sa mga taong maasahan na kaya ding magturo, ipasa sa iba. No, 2 Timothy chapter 2, verse 2. Tama po ba? No, we have the torch, we have the light,
And we need to pass it on to others. We have the responsibility to pass it on. Una, yung mga may anak, ipasa sa anak. Okay? Pagkatapos sa anak, sa iba. Sa kaanak at sa iba. Yun ang responsibilidad natin. Ipasa ang ebanghelyo sa iba. So si Priscilla at Aquila, mahusay na mangaral, mahusay na mangaral si Apollos, pero naging mahusay at magbunga pa dahil sa pagtuturo ni Priscilla at Aquila sa kanya. Ito ang nangyari. Okay? Acts 18:27 and 28. And let's read together. At nang magpasya si Apollos na pumunta sa Akaya, tinulungan siya ng mga mananampalataya sa Efeso. Sumulat sila sa mga tagasunod ni Jesus sa Akaya. Natanggapin nila si Apollos. Pagdating niya roon, yung kulay dilaw, no? Malaki ang naitulong niya ni Apollos sa mga naging mananampalataya dahil sa biyaya ng Diyos. Then verse 28, at tinalo niya ng gusto ang mga Hudyo sa kanilang mga diskusyon sa harap ng banla. At pinangayon sa kanila mula sa kasulatan na si Jesus ang Kristo. Galing. Naging champion of the gospel si Apollos. Naging champion of the gospel. Pero hindi siya maging champion kung hindi dahil kay Priscilla at Aquila. Hindi mo pwede sabihin, babae lang ako. Hindi. God can use you. Hindi mo pwede sabihin, ordinaryo lang ako. Hindi. Because God can use you. Amen? Sige, katabi mo babae, sabihin mo, maganda ka na. Get ready. God can use you. Let's read this together. Ayan. Indeed, God uses ordinary people for His extraordinary works. Ano pang nangyari? God used them as persons of peace in Corinth because a church was established in their home. No? Dito natin makita yung integration, no? Yung word, no? Home, and your faith. Hindi magkakahiwalay, kundi magkakaugnay. Amen? Na? Hindi tayo Sunday Christian. Na? We're Christian from Monday to Sunday. Monday to Sunday. Can you say amen to that? Amen. We're Christian not only in the church, but also in our home. Na? In our work. Hello? Dala-dala natin ang ebanghelyo kahit saan. At ito sila Priscilla. Trabaho, pero pinamumuhay pa nila pagiging Kristiyano. Sa tahanan, ganoon din. Nagkaroon nga ng iglesia, ng church sa kanilang bahay. No? Ang tent making, trabaho nila ay ginagamit para kay Kristo. Ganoon din ang tahanan nila para din sa Panginoon. No? Andun yung hindi hiwalay. Hindi hiwalay. No? Merong mabait sa church. Pagdating sa kanyang negosyo, malupit sa kanyang mga tauhan. Hindi tama. Tama, no? Hindi tama yun, no? Sa linggo, okay ka. Pag Monday, masungit ka. No? So, parang dapat ipabuhay ang ebanghelyo sa bawat pagkakataon. Sabi nga doon sa 1 Corinthians 16:19, and let's read together. Sabay-sabay. Kinukumusta kayo ng mga mananampalataya sa lalawigan sa Asia? Kinukumusta rin kayo ni na Aquila at Priscilla ng mga mananampalataya nagtitipon sa kanilang tahanan. At tingnan nyo, ito tumutukoy sa tahanan. So unang pangalan si Aquila. Pagtungkol sa ministry, Priscilla. Pagtungkol sa bahay, Aquila. At mayroong church
mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Okay? Nagkaroon ng church sa bahay nila. Naging mabunga ang kanilang paghayo sa Efeso. Pero listen, naging mabunga din ang gawain sa kanilang tahanan. Okay? Mabunga sila sa kanilang paghayo doon. Pero mabunga din sila dito. Okay? Why? Kasi ang mission, no, is both here and there. Amen? Bakit nangangamatay ang mga churches sa Europe and sa North America? Because they think mission is only there. Wala silang mission dito. Masipag sila doon. Excited sila doon. Gusto nila doon. Pero they forgot. Mission is both here and there. Can you say amen to that? Amen. Ang mission dito at doon. Nandito ka, asin ka rito at ilaw ka dito. Amen. Pagpapala ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Can you say amen to that? Amen. At kung tawagin ka ng Panginoon doon, ganun, the same thing. Nagdadala ka ng pagpapala ng Panginoon. Tama po ba yun? Yan, yung si Priscilla and Aquila. Parehas na mabunga kanilang misyon doon sa Efeso at sa dito, sa kanilang tahanan. No? Sila yung mga tapat na mananampalataya sa loob at labas ng kanilang tahanan. Okay? Hindi title o position ang need nila. Hindi din kasikatan o kayamanan para sila ay maging mabunga sa gawain ng Panginoon. Mabunga sila dahil, and let's read together, mabunga sila dahil sa kanilang willingness, availability, and faithfulness as disciples of Jesus. Bulungan mo yung katabi mo. Be willing. Be available. Be faithful. Can you say amen to that? Kasi if you are willing, available, and faithful, even you have no title, no position, you are an ordinary person, God can use you. God can use you. God can do extraordinary works through you. Amen po ba? Ordinaryong pananampalataya na naging mabunga sa trabaho, sa tahanan, sa tungkulin. Mabunga kahit sa kanilang tent making, mabunga kahit sa kanilang gawain sa kanilang bahay, mabunga kahit sa kanilang missionary work sa Ephesus. Pero ordinaryong tao. Pwede rin tayo maging mabunga. Amen. Amen? Amen. Okay, let's all stand. Aming dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa paalala mo sa amin sa umagang ito. Na hindi kami, Panginoon, kundi Ikaw. Hindi ang aming credential, hindi ang aming education, hindi ang aming status, social status. Hindi ang tungkol sa amin, Lord. This is all about You. The Holy Spirit working in us and through us. Panginoon, napakalawak pa ng lugar na abutin ng Ebanghelyo. Dito sa Panlubang, dito sa Calamba, dito sa Laguna, sa ibang probinsya, sa ibang bansa. Panginoon, pwede mo kami gamitin. Tulungan mo kami, O Diyos, na Ebanghelyong natanggap namin ay sampalatayan patuloy at hayaan ang buhay na ito baguhin ang Ebanghelyo ngayon.
Salamat Lord. Salamat. Salamat. Dahil sino mang tunay na sumampalataya ay tumanggap ng banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ay may kapangyarihan baguhin ang aming puso, isipan, aming buhay. At dahil sa iyong pagkilos, paggawa sa buhay namin, meron ng dahilan para ikwento namin to sa iba. Just like Priscilla and Aquila. You use them mightily, Lord, to your ministry together with Paul dahil sila'y available, sila'y willing, and they're faithful. Nanalangin kayo, Panginoon, na gamitin mo rin kami. Sa paraan na nais mo kami gamitin, Panginoon, saan man kami naroon. I-bless mo bawat isa, Panginoon, mga may karamdaman, abutin na iyong makapangyarihang kamay at iparanas ang kagalingan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Idinadalangin yung mga mayroong plano, desires, concerns, prayers about work, about study, about business, about career, about marriage, relationship, about their family. Lord, to you we commit these things to you. And thank you because lahat hindi lingid sa iyo. Di man namin nababanggit, malakas ang prayer nito from our hearts. Dinadala namin sa iyo, Panginoon. Mga kapatid namin narito, kamag-anak narito, at mga kamag-anak sa ibang bansa. We commit them all to you. And let your best will be done in their lives. Salamat po, Panginoon. At sa umaga ito, igawad mo yung mayamang basbas at pendisyon sa amin. Nanawa, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, empower us, enable us, give us wisdom. Sa aming bahay-sambahan, gagamitin mo kaming asin at ilaw sa iba, Panginoon. Saan man kami pupunta? Yung iba uwi ng Palo Alto, yung iba uwi ng Kay-Anlo, yung iba dito sa Canluba, yung iba balik ng Manila, mag-work somewhere dito sa Pilipinas. Manatili kaming asin at ilaw, Panginoon. Pagpalain mo kami, Panginoon. Kapangyarihan ng Banal na Espiritu, maghari sa amin. At ihanda kami para sa mabungang gawain. Ipagkaloob lahat ng pagpapalang kailangan namin. Kagalingan, kalakasan, pisikal at espiritual. Ang iyong kalapitan, pabor. Ang iyong kapayapaan, kagalakan. Maghari sa amin. At ibalik lahat ng papuri, pagkakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.